Tinanggal ko yung supot na nakabalot sa bago naming sofa at nakita ko na parang kinupit yung ilalim. Nakita ko sa CCTV na ginunting ng biyenan kong babae at ang sabi niya sa akin, tinignan ko lang naman kung Uratex yung nabili nyo. Kambal ang anak namin ng mister ko, isang babae at isang lalaki at sila'y 7 taon na ngayon. Ako yung tipo ng tao na hindi mahilig makipagkwentuhan at ang gusto ko'y nasa bahay lang at wala rin akong kaibigan. Meron akong biyana na sobrang mapanglait sa kapwa, chismosa at saksakan ng damot at inggit sa katawan. At nung nanganak nga ako sa kambal ko ay dun muna kami tumira. Inutusan ako ng biyanan ko na maglinis ng bahay. Sabi ko, sige po, uunahin ko lang labhan yung uniform ng asawa ko at wala siyang isusuot bukas ng umaga. At ayun na nga, dun na nagsimula ang lahat. Kinaumagahan ng 6 AM pa lang ay nasa kapitbahay na yung biyenan ko. Kasama yung mga chismosa naming kapitbahay at pinaparinggan ako. Nilakasan niya yung boses niya para siguro marinig ko. Sabi niya, napakatamad ang napangasawa ng anak ko, hindi marunong makisama. Kaya aga-aga bumukaka kasi agad. Pinag-aaral, nagpabuntis sa anak ko. Itong anak niyang lalaki, kukunin ko kapalit ng anak ko na kinuha niya. At paglaki niya, mama at papa yung itatawag sa amin nito. Kaya pinilit naming mag-apartment para makaiwas sa gulo. Nag-offer sa akin yung biyenan kong babae na sila daw yung magpapagata sa anak kong lalaki. Dahil alam naman daw nila na hindi namin kayang magpagatas ng dalawa. 1 taon na yung anak ko noon nung kinuha ko para dalhin sa apartment namin. Nagulat ako nang tinawag ako ng anak ko sa pangalan ko. At mas ikinagulat ko pa nung tawagin niyang mama at papa ang lolo't lola nila. At kuya naman ang tawag niya sa totoo niyang papa. Okay lang naman sa akin na ganoon yung itawag, pero yung ituro nila na tawagin ako sa pangalan ko at kuya sa papa niya, doon parang mali na. Doon ko na sila kinumpronta at pinagmumura nila ako at dinamay na pati yung mga magulang at kapatid ko. Kaya sinagot ko na rin sila at napamura na rin ako sa galit. Nung minsan binilhan niya yung anak ko ng taho 10 pesos, tsinela sa 60 pesos at 20 pesos na mineral water. Siningil pa nila yun sa akin kahit hindi ko naman yun pinabibili sa kanila. Kasi maayos pa naman yung tsinelas ng anak ko. Ultimo kalahating piraso ng sibuyas pinababayaran pa nila. Samantalang pareho silang may trabaho ng biyenan ko at ang anak nila may mga tinapos at lahat ay may propesyon. At nung minsan na bumili kami ng sofa, iniwan namin bukas yung pinto ng bahay namin dahil saglit lang naman kami. Napansin ko na ginupit yung ilalim ng sofa namin. At nung tinignan ko yung CCTV, nagulat ako dahil sa nakita ko na ginunting ng biyenan kong babae yung ilalim. Tinanong ko yung biyenan ko kung bakit niya yung ginawa. Ang sabi niya, tiningnan ko lang naman kung Uratex yung nabili niyo. Minsan nag-open sa akin yung asawa ko na kahit daw siya hindi rin ganun kalapit sa mga magulang niya. Dahil hindi rin naman maganda yung trato sa kanya nung bata pa siya. Nung na-delay yung sahod ng asawa ko, nang hiram kami sa kanila ng 50 pesos. Para lang may maiulam kami. Hindi na nga kami pinahiram kung ano-ano pa yung narinig namin sa kanila. Samantalang pagkapit bahay yung nanghiram, kahit pa 1.5 ay pinapahiram nila. Pero kami na hindi na nga nakahiram ay kung ano-ano pa yung narinig namin. Mabait sila sa ibang tao pero sa sarili nilang anak napakawalang hiya nila. Nagkaroon pa kami ng problema nung nagkaroon ng pneumonia yung anak ko. Humingi ako ng tulong sa magulang ko dahil alam ko naman na wala kaming aasahan sa biyenan ko. Isinanla ng papa ko yung titulo ng lupa para lang makapagpadala sa amin at may maibayad sa ospital. At kapag nagkakapera yung mga magulang ko, pinapadalhan nila kami ng pera. Pero ngayon ngay pareho nang wala yung magulang ko. Kaya kapag may problema ako, kinikim-kim ko na lang. Minsan kapag nabili kami ng masarap na ulam, nagagalit din yung biyenan ko. Na may pera na naman daw kami, kaya kami bili ng bili. Ang katwiran ko ay ano naman kung bumili kami ng masarap na ulam at kung ano naman kung bumili kami ng gamit. Hindi naman pera nila yung ginagamit namin. Kahit nga sa pagdidisiplina sa anak ko, may nasasabi rin sila. Nasabi nila, paluin ko daw yung anak ko kapag malaki na. Na kung kailan suwail na yung anak ko, saka ko ididisiplina. Anak ko yun at ayokong lumaking palamura kagaya nila. Dagdag pa ng biyenan ko na kaya daw siya nag-anak para balang araw ay may tutulong sa kanila pagtanda. Na may magbibigay sa kanila ng pera at hindi na nila kailangang magtrabaho. Pero kinuha ko daw sa kanila agad yung anak nila. Meron naman silang panganay na anak na maganda yung sweldo at wala pang asawa at anak, pero kami yung kinakalampag nila lagi. Minsan na nagbigay kami ng ulam sa kanila pero imbis na mag-thank you, lalaitin pang matabang daw o di kaya ay madami na naman daw kaming pera kaya masarap na naman yung ulam namin. Gusto ko silang maging pangalawang magulang pero kung ganyan din naman ang ipinapakita nila, hindi bali na lang. Alam kong balang araw na ako yung mag-aalaga sa kanila pagtanda dahil asawa ko lang yung anak nilang lalaki at yung dalawa nilang anak na babae ay dala ng mga asawa nila at ilalayo sa kanila. Kahit mga anak ay lumalayo rin at ayaw umuwi sa kanila dahil sa pag-uugali nila. Letter sender, Lian. Hinahanap ko sa sulat mo kung nahingi ka ng advice or naglabas ka lang ng sama ng loob. Medyo napagod ako sa sulat mo kaya medyo i-enlighten na lang kita. Yung anak mo na muntik ng angkinin ng binan mo, bakit pinaalaga mo pa ng 1 taon? Sana hindi na, no? Kasi alam mo naman sa simula na ganun yung pakay nila. At pag may pera kayo, huwag kayong masyadong ubos biyaya. Yes, pera nyo yan at nasa sa inyo kung paano nyo gagastusin. Pero kung ganyan na nagigipit kayo at wala kayong malapitan kagaya ng binan mo, medyo higpitan nyo lang yung sinturon. Para wala nang issue na hindi na nga kayo nakahiram sa binan mo, ikinakala
makalat pa kayo. At medyo baluktot din talaga yung pag-iisip ng biyanan mo. Nagawing retirement plan yung mga anak nila. At pag nag-asawa, hihingi ng kapalit at yung apo nabuhay yata yan sa panahon ng mga Israelita. At kung ganyan ka-toxic yung biyanan mo, pinilano nyo rin naman palang bumukod at mag-apartment. Bakit ba naman isang di pa lang yung layo nyo sa kanila? Baka nga yung plano mong ikaw yung mag-alaga sa biyanan mo, ang ending ikaw yung alagaan. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, mauubos yung pasensya ko at yung buhay ko dyan sa biyanan mo. Pakibalita mo na lang sa amin kung Euratex yung phone ng sopa nyo.